Kahit sobrang mahal ang ate niya, Kim Chu, napundi na dahil sa paglala ni Lakam sa pagsusugal. Matagal na raw alam ni Kim Chu na ginagamit ng kanyang kapatid na si Lakam ang kanyang pera nang hindi tama. Sa kabila nito, sinubukan nilang ayusin ang gusot at nilawakan daw ni Kim ang kanyang pangunawa sa kanyang ate Lakam. Ayon sa abogadong si Jesus Falsis, nagkabati pa raw ang magkapatid noong nakaraang buwan. Pero sa kabila ng rekonsilasyon, hindi nagbago ang sitwasyon kaya napilitan si Kim na magsampa ng reklamong qualified theft laban sa kanyang sariling kapatid. Ayon kay Falsis, nagsimula ang lahat ng ma-diagnose si Lakam ng bacterial meningitis noong 2023, isang malubhang sakit na itinuturing ng mga doktor na hopeless. Nakoma si Lakam ng 7 araw at nasa kritikal na kondisyon sa unang 5 araw ng kanyang 18 araw na pananatili sa ospital. Umabot pa raw sa puntong pinag-usapan ng pamilya at doktor ang DNR o Do Not Resuscitate Order. Sa kabutihang palad, gumaling si Lakam at nailabas ng ospital noong Mayo 2023, ngunit hindi doon nagtapos ang problema. Nagkaroon pa rin daw ng hidwaan ang magkapatid lalo na ng pagsabihan ni Kim na magpahinga si Lakam ng 1 buwan habang ayaw naman daw ni Lakam na makulong sa bahay. Dahil daw sa near-death experience, hindi lamang na-depress si Lakam kundi nag-YOLO mode rin o you only live once. Nalulung daw si Lakam sa pagsusugal sa mga kasino kung saan daan-daang milyong piso umano ang naipatalo niya na mula sa mga kinita ni Kim sa nakaraang 2 taon. Kahit na-discover na raw ni Kim ang tungkol dito, inunawa pa rin daw niya ang sitwasyon. Ngunit kahit naging maunawain si Kim at sinusubukang ayusin ang problema, hindi raw nagbago at nagpatuloy pa rin umano ang pangungulimbat ng kanyang ate. Kumuha daw ng pera sa vault or sa kondo, tapos benenta daw yung isang kondo without Kim's consent, ani Falsis. Dahil dito wala na raw ibang choice si Kim, kundi idemanda ang sariling kapatid na dati niyang tinawag na kanyang number 1 critic, number 1 fan, my superwoman. Alam naman natin kung gaano kamahal ni Chinita Princess ang kanyang nakatatandang kapatid dahil ito na nga ang itinuturing niyang ina simula nag-start na siya sa mundo ng showbiz at lahat nga ay ipinagkatiwala niya at ipinaubaya kay Ate Lakam. Sobrang sakit lang sa kanya na ganun pa ang gagawin sa kanya ng kanyang Ate Lakam. Kung hihingan man ako ng bagong sister in the next life, kung ano man ako, lamok man, paru-paro, gusto ko ikaw pa rin yung ate ko. Yung ihingin kong ate. Kasi siya talaga gumagawa lahat for me. And hindi talaga siya, ang wish ko sa kanya, more time for herself this time. Kasi lahat inalay niya talaga sa amin, lalo na sa akin. Kaya whenever may sabi niya, Well, Kimi, huwag kang mag-guilty sa sarili mo dahil tama lang ang ginawa mo para hindi na rin malulong sa sugal si Ate Lakam at magtanda na siya sa mga ginagawa niya. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.